Tito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na yung mga bayaran mo na sa mga vloggers, Tito Sen. Gusto mo talaga ng Tito Sen, na gusto mo talagang laglagan? Naku po! Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Naku po, yan na nga ho ba ang sinasabi natin, mga ka-update. Ito na ho, mukhang ilalaglag na ho ni Anjo etong Querida ni One Ball University. Nako, lahat ng mga trolls nyo, paninira nyo dyan sa social media, One Ball University. Lahat kasi mga ka-update, binabatuho nila, nagmamalinis, naghuhugas kamay. Yun ngang resibo dito sa mga ating kababayan na siyempre, naghihintay po yung mga ordinaryong Pilipino na lalong-lalo na yung mga estudyante pinangakuan niya, mga scholar, na ibibigay niya yung sahod niya. Wala siya maipakita. Ngayon, meron na naman palang umuugong mga reaction update na meron Querida etong si One Ball University. Diba? Nakakahiya ho yan. Alam kaya ng asawa mo yan, One Ball University? Alam kaya ng asawa mo na may pinupuntahan, pinapasyalan ka daw sa Las Vegas? Naku po. Ano hong masasabi nyo dito, mga reaction update PH? Mukhang lalantad at lalantad na ho itong baho ng protector ng mga crocodile. Diba? Ito kasing si One Ball University, mga ka-update, sinasabihang may mga trolls daw. Itong kabilang partido, sila Pangulong Duterte, sila BP Sara, lahat ho ng mga hindi po kanila kaalyado, sinisiraan ho nila. O ngayon, mukhang ilalabas na ni Anjo yung Querida mo. Di ba? Yan yung mahirap. One Ball University. Okay ba sa yun, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at ko na, i-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Ito nga ho ang pag-uusapan natin, mga reaction update page. Ayan na, malinaw na. I-reveal na nga ho ni Anjo etong Querida o kabit ni One Ball University. Diba? Sino po sa tingin nyo? Kasi umuugong ho dito, mga kabit, yung pangalan daw ho netong si babae, yung pangalan daw po parang Elon po ata yung pangalan, mga ka-update. Parang Elon, ganyan. Wait lang ho. Tignan na lang ho natin. Di ba may tinotorjak ka sa Las Vegas, Nevada? Si Ilona? Ito nga, mga ka-update, hindi pula Elon. Ilona po pala yung binabalagbag daw ho ni One Ball University diyan sa Nevada. Ayan, mga update. Pakinggan ho natin itong si Miss Maharlika. Di ba pinupuntahan mo siya sa Vegas? Tuwing pumupunta ka ng Amerika, Tito Soto? Bakit mo siya binibisita? Inaalayan mo ba siya ng bundle-bundle na pera? O alam ba ni Helen Gamboa yan? No. Maliban kay Pepsi, meron pa yan, sa Vegas. Pupunta siya dyan Anong ginagawa mo sa Las Vegas? Okay, ba't meron kang dinadalaw na certain Ilona? Anong kakayupan yan, Tito Soto? Ayan nga, mga ka-update, maliwanag na ho dyan sa Nevada, Las Vegas, Ilona, mga ka-update. Naku po, school buko, lalantad din yung baho mo. Isipin mo yan kaya pala nandyan ka ngayon sa Senate. Nagpapakitang gilas ka nga naman dito kay Ilona. Di ba? Ang laki mo siguro, magkano kayong sinasampal humpera nitong si One Ball University? Di ba? Kaya mga update, rektahin na ho natin to. Pag-usapan ho natin yung si Ilona, ang baby girl ni Tito Soto dyan sa Nevada. Kaya ma-update kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya ma-update, rektahin na ho natin ito. 1 peso and 20 centavos per liter ang naging increase sa presyo po ng gasolina. Record high at tipping point. Ito pong paglalaro ng presyo ng krudo, wala pong pinagkaiba ito. Headline din kahapon yung kasunduan ng Estados Unidos at yung 3 member ng ASEAN. Ang Pilipinas ho, from 17% na taripa, nagtungo pa si Bongbong Marcos sa Oval Office ng United States of America
para gawing 19% ang taripa ng mga produktong Pilipino na papasok sa Estados Unidos. From 17% naging 19%. Ang mas malala, binigyan po niya ng 0% tariff ang mga produktong Amerikano na papasok sa Pilipinas. Wala na po bangkarote po ang ating governance, bangkarote po ang ating liderato, bangkarote po ang tanggapan ng Pangulo. Panay spin, panay propaganda. Ang gusto pa nung una, magpasalamat tayo sa kanya for being a tough negotiator. Dahil 20% daw po dapat yung ipapataw ng Estados Unidos, naging 19% na lang. Yan po ay pangbubudol. Ang katotohanan, from 17%, naging 19%. Nagpunta ka pa sa Amerika. Sana nag-usap na lamang kayo sa telepono, wala rin palang nangyari yung pagpunta mo. From 17, naging 19%. Kaya po yung ating pamagat, record high at tipping point. Ano? Yung ating pambansang pagkakautang, record high, 17.58 trillion pesos. Dapat po yung ating debt cap or debt ceiling for 2025 ay 17.359 trillion lamang. Matagal na po nating ina-advocate ito, advokasya ito, pinapanawagan, kinakalampag ang Marcos Jr. administration. As early as last year, last quarter of last year, early this year, even during the campaign, we have been calling this Marcos Jr. administration. Kinakailangan tayo magkaroon ng fiscal discipline. Kinakailangan tayong matuto ng austerity. Kinakailangan tayong magkaroon ng belt tightening. Kinakailangan ang target ng pamahalaan ng Marcos Jr. administration ay kung paano mapababa ang ating national debt. Hindi ho ganun ang nangyayari. Higit pong pataas ng pataas ang ating national debt. Yung figure na sinabi ko kanina, 17.58 trillion pesos as of September 2025. Hindi pa po ganito kalala ang palitan ng piso kontra dolyar. Definitely by now, lumobo pa kung di hamak ito. September po yun nangutang din tayo naman ng October at tumaas po ang halaga ng dolyar. 30 to 40% of our national debt nasa foreign currency po iyan. So pagtaas ng halaga ng dolyar, tataas din ang automatic po yan. Tataas din po yung ating pambansang pagkakautang. Now, bagsak na po ang piso, bangkarote pa ang Pilipino. Nakakatakot na po ito, kanya itiniming ko habang kayo'y nanananghali, bukas po ay araw ng sahod sa karamihan. Pag hindi po bumaba, tingnan po natin magkano magsasara ang piso ngayon dahil sa 31, I believe is half day or holiday na. Hindi ko alam kung nagdeklara ng holiday. Sapagkat gugunitain po natin nga yung pagbisita sa ating mga mahal na yumao sa buhay. Mahirapan po tayong bumangon. Record high na po ang ating pambansang pagkakautang, ang palitan ng piso kontra dolyar, ang level ng korupsyon, ang ating pong level ng flood control funds anomaly, 1 trillion, record high po. Yung bilang ng mga turistang hindi na po nagpupunta sa Pilipinas, kanya po kulelat tayo after Myanmar sa Southeast Asian region. Napag-iwanan na po tayo Now, we have borrowed more than what we make. We cannot continue spending more than what we earn. Matagal na po nating sinasabi yan. The Marcos Jr. administration, matagal na nating pinapanawagan, itigil na ninyo yung non-essential functions na pinakikialaman ninyo. Itigil na ninyo yung non-core functions ng pambansang pamahalaan. Kagaya po ng di ba binibida ho nila, gagana at gaganda raw po ang ekonomiya pagka patuloy silang namigay ng ayuda. Ayuda. AIX,
AKAP, MAIP, kung ano-ano pang dole out. Yan po ay mga unsustainable and hindi po iyan financially viable economic activity. Vote buying po iyan. Natapos po ang kampanya. Natapos po ang halalan. Lumindol, bumaha, madaming sakuna. Wala nang namimigay ng ayuda. Akala ba ang sinabi nila tuloy-tuloy daw po yan year-round para umikot ang pera sa lipunan at gumana at gumanda ang ating ekonomiya? Budol po iyan. Nakita natin kung saan patungo, mali ang direksyong tinatahak ng Marcos Jr. Administration. At kinakailangan po tayong maghanda. Ang ating pong katayuan, ang ating estado, ang ating sitwasyon, economically, politically, governance-wise, it will only get worse before it gets better. But in the next administration, hindi po sa administrasyon ni Marcos Jr., lalo pa po itong lalala. Bakit? Wala pong viable and sustainable economic activity na nagaganap. Kanya po daus-dos ang halaga ng ating piso. Because Bongbong is engaging on activities that are not economically and financially viable and sustainable. Ulitin ko ha, yung AKAP, yung AYIX, yung MAIP, yung Medical Assistance for Indigent Patients. Ano? Bakit kinakailangan dumepende sa guarantee letter ng politiko yung mga nangangailangan ng tulong pang ospital? Hindi yan core function ng mambabatas. Ang trabaho ng mambabatas, bumalangkas ang batas, hindi mamigay ng guarantee letter. Ilagak nyo yung perang yan doon sa mga pampublikong hospital. Ilagak ninyo sa PhilHealth. Ang problema, all-time high din po yung korupsyon. Di ba? Mamaya tatalakayin din po yan. Alam ho ninyo, sa laki ng iniutang ng Marcos Jr. Administration, higit kumulang mag-4, 5, 6 na trilyong piso ng inuutang ni Bongbong Marcos Jr. sa loob lamang ng 3 taon niyang panunungkulan. Ang tanong ng mamamayang Pilipino, record high, tipping point, nasaan ang pera ng mamamayang Pilipino? Saan dinala yung mga buwis na hindi pa natin naihipo yung ating kita tuwing Agyes at 20 kinsenas o katapusan? Kaltas na yung ating withholding tax. Saan napupunta yung buwis na pinaghihirapan ng ordinaryong Pilipino? Nasaan ang pera ng mga Pilipino? Kanya po tayo umabot na dito sa record high at tipping point. Tipping point ng ano? Tipping point nga ba ito ng economic meltdown? Economic collapse? Tipping point na ba ito ng pag-aaklas, pagkakaisa ng mamamayang Pilipino upang singilin ang maraming maling patakaran at maling direksyon ng Marcos Jr. Administration? Tipping point na ba ito ng ating mga overseas Filipino workers at Filipino migrants para muling magsagawa ng remittance holiday? Remittance holiday, marami pong nagmemensahe sa akin, ano raw po ang aking pananaw, baka raw po sila ay takutin o kasuhan ng inciting to sedition or sedition. Ang remittance po ninyo ay inyong pribadong pera. Yung remittance holiday na sinasabi ng mga manggagawa sa labas ng Pilipinas, yung ating mga mahal na overseas Filipino workers at Filipino migrants, pribadong pera nyo po iyan. Dramatic lamang pag sinabing remittance holiday, 1 linggo tayong hindi magpapadala ng ating tulong sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Wala pong bawal dyan. Bakit? Pera nyo po iyan eh. Kung kailan, kung saan, at kung paano ninyo ipadadala ang pera ninyo. O kung ayaw ninyong magpadala, wala pong pwedeng maningil sa inyong pamahalaan sapagkat pinaghirapan nyo yan. Private money yan. You can spend it the way you want to spend it. Kung gusto ninyong sunugin ang dolyares, literally, na kinita ninyo, wala pong pwedeng maningil sa inyo dyan, except of course, doon sa bayan na bawal manunog ng kanilang foreign currency o yung kanilang pananalapi.
But yung mga nananawagan po ng remittance holiday bilang pagpapakita ng protesta, wala po akong nakikitang mali doon o illegal doon. Bakit? Ulitin ko ha. Ang perang pinaghirapan ninyo, inyo. Kung kailan ninyo ipadadala, bahala kayo, walang pwedeng sino man ang mamwersa sa inyong magpadala o mag-remit ng pera, kahit pamilya ninyo. The only limitation is kung gaano ninyo kamahal o kung gaano ninyo kayang tiisin yung mga demands o yung mga lambing o yung mga requests o yung mga suportang inyong pinadadala sa inyong pamilya, kamag-anak at kung sino pang mga mahal sa buhay. But yung remittance holiday per se, wala pong krimen yan sapagkat yan po ay pera ninyo. Record high, yung 1 trillion na flood control or flood mitigation funds. Yung flood control funds anomaly, record high din po yan. 1 trillion pesos higit kumulang. Sa loob lamang ng 3 taon na panunungkulan ni Bongbong Marcos Jr. Walang bagong school buildings o classrooms. 2024, sinabi na meron tayong kakulangan na 165,000 classrooms. Record high din po iyan. 165,000 classrooms ang kulang. Ano ang ginawa ng Marcos Jr. administration noong 2024? Nagpatayo ng 187 classrooms. 2024. Record high din po yan pagdating sa kung gaano kababa yung output o performance ng Marcos Jr. administration. Fast forward 2025. From 187 classrooms lamang, naliitan na po kayo ron, hindi ba? 2025, 6.325 trillion pesos ang ating illegal, invalid, immoral, unconstitutional, and unlawful 2025 national budget. 22 classrooms pa lang ang napapagawa ng Marcos Jr. administration. Record high din po iyan sa baba, kakaunti, kakarampot na public classrooms ang naipagawa ng sino mang administrasyon. Record high at tipping point. Tipping point ng ano? Pagkilos, pagkakaisa, paninindigan ng ating mga kabataan. Sapul na sapul po yung ating mga kabataan eh. Di ba? Yung ating pong MRT4, yung ating PNR, yung train po ba ng South Long Haul Project, yung North-South Commuter Railway at Davao Public Transport Modernization Program. Kinuha at sinakripisyo din po yan ngayon 2025 Record high din po yung maling prioridad ng Marcos Jr. administration. Isama pa ho natin yung 31 billion pesos na ibinawa sa education sector. 31 billion pesos, notwithstanding kulang na po tayo ng classrooms. 165,000 classrooms ang kulang. 187 classrooms lamang ang ipinagawa noong 2024. 22 lamang ngayong taon, kasalukuyan 2025. Nakuha pang bawasan ng 31 billion pesos ang ating education sector. Record high din po ang maling prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Kinaltasan pa ang sektor ng ating edukasyon. Kawawa po yung ating mga kabataan. Obligasyon po natin na tayo'y manindigan, ipagtanggol ang ating mga kabataan. Kawawa po itong mga ito. Kagaya nga po nung ating naging diskurso nung makaraang linggo ba or the other week. Bansot na, mangmang na bansot pa. Kulang na kulang po ang tulong sa ating sektor ng edukasyon. Saan linipat ang pera? Diyan sa kamunduhang IX, AKAP, MAIP, at kung ano-ano pang pangalan ng ayuda. Diyan nila ibinuhos ang pera. Kanya ngayon, record high,
At nasa tipping point na po tayo, mga kababayan. Sa aking mga mahal na kabataan, yung ating mga pag-asa ng ating bayan, alam mo ninyo, hindi lang basta pera o pondo ng Pilipino ang ninanakaw at kinukurakot ng Marcos Jr. Administration. Ang masaklap po nito, ang kinukurakot at ninanakaw po ng kasalukuyang administrasyon ay ang ating kolektibong kinabukasan. Pero lalong-lalo na ng ating mga kabataan. You deserve a better life. Ang ating mga kabataan, tipping point ng ano, na kayo ay manindigan. Kayo'y magsama-sama. At kayo'y manawagan sa gobyernong ito. Itigil ang korupsyon, itigil ang kurakot, sapagkat hindi lang po pera na ating mga Pilipino o pondo ng Pilipino ang ninanakaw. Ang ninanakaw po, mga mahal kong kabataan, ay ang inyong isang maganda, maunlad, payapa, disente, may dangal, at dignidad na bukas. Yan ang ninanakaw. Kayo ang ninanakawan. Kayo ang biktima. Kaming medyo may edad sa inyo, kami magsisilbing gabay. Yung mga bagay na kulang pa ang inyong kaalaman o eksperyensa, you can count on us and we will help you. But we alone cannot win this fight. Kinakailangan magkasama-sama kayo, manindigan kayo. Dahil ulitin ko, bukod sa pera, bukod sa pondo, bukod sa trilyong pisong flood control funds na nawawala, yung inyong kinabukasan, ang kinabukasan ng kabataang Pilipino, ang inyong karapatan na mabigyan ng maganda, payapa, maunlad, disente, may dignidad, at merong karespe-respetong kinabukasan, yan ang ninanakaw sa inyo. Dapat ninyong pag-isipan yan. No? Dapat ninyong pag-isipan yan. Halfway into our live, batiin ko lang po ito ha, si Maida ng Butuan, si Aida Limpin ng Caloocan, si Dang Nagalio Reyes ng Sacramento, si El Rafael Adaro ng Misamis Oriental, si Regayo Mangelo ng Singapore. Maraming salamat po sa Singphil, yung samahan po ng ating mga Pilipino dyan sa Singapore na nagdiwang ng kanilang 10th year anniversary, kung saan tayo po ay naging bahagi kasama si Vice President Inday Sara Duterte nung nakaraang Sabado. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita. Kay Idel Bautista ng Bohol, si AJ Ladrillo ng Pangasinan, si Marie Collado from Taiwan, si Abong Reylan ng Bacoor, Alma Canoneo ng Pagadian, Dudes Bok ng General Santos City, kay Esperanza Fernando ng Rome, Italy, kay Bayan Kong Mahal ng New York, USA, si Grace Magalona ng Hong Kong, kay Hazel Aquino ng Angeles, Pampanga, Monde Guzman, Alberta, Canada, Mariam Mimi ng Oman, si Julie Flores, Isabela Province, si Nay Otirobap Nodga, Qatar, si Janet Caballero ng Maguindanao, si Mary Jane Perez ng Hong Kong, si Orhaliza Aimee ng Adelaide, si Christopher Manalo ng Saudi Arabia, si Mila Rose, Saudi Arabia, Hanilet Miles ng Qatar, Meridel Abiera, Toronto, Canada, si Joyful ng Macau, si Mafe Nacionales ng Malaysia, Ruby Valle ng Norway, Antonio Hubilla, Erwin Hermoso, Salvador Ivan Gotong Jr., si Shiguma Mudia Noria ng General Santos, at Emily Gebana. Wake up Filipinos please. Yes, wake up Filipinos please. Ninanakaw po hindi lang ang pera natin. At lahat po na nakasubaybay, sana ho'y patuloy kayong mag-engage sa akin pong Facebook page. Patuloy po kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share at mag-follow. Importante po, binabasa ko po